Breaking news, nagkakagulo ngayon mismo sa loob ng Israel at ang kaguluhang ito ay hindi sa pagitan ng Israel at mga militanteng grupo gaya ng Hamas, Hezbollah at Houthis at Iran, kundi ang kaguluhang ito ay mismo sa pagitan ng mga Hudyo at ang kaguluhang ito ayon sa ulat ay nag-uugat dahil sa mga personal na interes. Nagalit ang maraming mga Hudyo sa desisyon ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na sibakin ang head ng Shin Bet na si Ronen Bar. At isa pa sa mga nais sibakin ni Benjamin Netanyahu ay ang Attorney General ng Israel na si Gali Baharab Miara. Pero ang mga desisyon ni Benjamin Netanyahu ay hinarang mismo ng Supreme Court ng Israel. Daan-daan sa mga ralihista ang dumagsa sa mga kalsada. Matinding gulo ngayon ang nangyayari sa loob ng Israel. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay March 22, 2025. Ang ating pag-uusapan ngayon ay mismong ang nangyayari sa loob ng Israel. Iwanan na muna natin ang pangyayari sa pagitan ng Israel at ng Hamas sabagat malaking bagay ito para sa kampo ng Israel, lalong-lalo na sa kinakaharap nitong giyera laban sa Hamas dahil malaki ang possibility na maaapektuhan ang focus ng IDF sa kanilang giyera laban sa Hamas na nangyayari sa Gaza. Sapagat kung hindi magkakaisa mismo ang mga opisyal sa loob ng Israel, ay paano makakamit ang victory over Hamas at iba pang mga militanteng grupo? Sapagat kung hindi sila magkakaisa, kung merong suggestion ang isa, ay kokontrahin naman ito ng kanyang kasama. Lalong-lalo na kung ang dalawang bagay ang pag-uusapan. Una, ang budget at ang military. Ngayon, sa seguridad ng Israel, malaking gulo ngayon ang nangyayari sa bansang ito. Ang Israel ay merong 3 major intelligence organization. Ito yung Mossad, Aman at Shin Bet. Marahil ay narinig mo na ang Mossad. Marahil narinig mo na rin ang Shin Bet at itong Aman. Pero ang nagkakaproblema ngayon mga kaibigan ay isang agency na tinatawag na Shin Bet. At ang issue ngayon mga kaibigan ay ang pagsibak ni Benjamin Netanyahu sa head ng Shin Bet na si Ronen Bar. At ang ugat ng desisyon ni Benjamin Netanyahu ayon sa ulat ay trust o pagtitiwala. Ayon sa ulat, nawala ng tiwala si Benjamin Netanyahu sa head ng Shin Bet dahil meron daw itong nalalaman tungkol sa gagawin ng Hamas pero wala raw aksyon na ginawa. Kaya hindi nagdalawang isip si Benjamin Netanyahu na sibakin ito. Subalit, nagdulot ito ng isang malaking problema mismo sa loob ng Israel. Nagkaroon tuloy ng kampi-kampi. Maging ang Supreme Court ng Israel hinarang ang desisyon ni Benjamin Netanyahu na tanggalin sa pwesto ang leader ng Shin Bet. Makikita sa video ito na napakaraming mga Hudyo ang dumagsa sa mga kalsada upang magsagawa ng kilos protesta. At ang protestang ito ay bilang pagtutol sa desisyon ni Benjamin Netanyahu. Nagkagulo at nagkasakita na. May hilahan na ng mga barikada. Maging ang ibang sangay ng gobyerno ng Israel ay tinututulan ang desisyon ni Benjamin Netanyahu. Pero ayon kay Benjamin Netanyahu, naaayon sa batas ang kanyang ginagawa dahil nakasalalay raw dito ang seguridad ng bansa. Lalong-lalo na mga kaibigan, ang trabaho ng Internal Security Service na tinatawag na Shin Bet ay ang internal security ng Israel. Ibig sabihin, ang ahensyang ito ay pinangangalagaan ang kapakanan ng maraming mga sibilyan mula sa agresyon ng iba't ibang grupo laban sa mga Hudyo. Ayon kay Benjamin Netanyahu, ang head ng Shin Bet ay may nalalaman tungkol sa isasagawang pag-atake ng Hamas sa kanilang bansa. Pero wala raw ginawa si Ronen Bar. Kaya nakapag-desisyon ito na sibakin sa pwesto. Pero ayon mismo sa opisina ni Benjamin Netanyahu, kahit na tumutol ang Supreme Court tungkol sa desisyon ni Benjamin Netanyahu, nagkaisa pa rin
ang maraming mga officials. Ayon kay Benjamin, nagkaisa sila na tanggalin sa pwesto si Shin Bet leader na si Ronen Bar. Dagdag pa ng opisina ni Benjamin Netanyahu, quote and quote, Ronen Bar will end his rule as Shin Bet head on April 10, 2025. Nagkaroon ng pagtitipon ang mga officials ng Israel at pinagbotohan kung nararapat bang tanggalin sa pwesto si Ronen Bar. Pero ang resulta, unanimous. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu na ang pagtanggal kay Ronen Bar bilang head ng Shin Bet ay talagang kailangan upang ma-achieve daw ang victory sa kanilang laban sa Hamas. Pero isa pa sa mga nais tanggalin ni Benjamin Netanyahu ay ang Attorney General ng Israel na si Gali Baharab Miara. Isa rin siya sa mga tumindig upang imbestigahan ang pagtanggal ni Benjamin Netanyahu sa head ng Shin Bet. Pero sa naturang investigation, wala pa ring nangyari sapagkat walang tumayo upang pumabor kay Miara or sa Attorney General ng Israel. Kaya nananatiling masusunod pa rin ang desisyon ni Benjamin Netanyahu na tanggalin si Ronen Bar. Malaking gulo ito mga kaibigan sabagat ang gobyerno ni Benjamin Netanyahu ay tila kinakalaban nito ang judiciary at ang pangalawa ay ang intelligence agency at ang pangatlo ay ang Attorney General ng Israel. Ngayon, ang tatlong bahaging ito mga kaibigan ay napakahalaga para sa bansang Israel sapagkat ang Israel ay isang democratic country at hindi sila magiging democratic kung hindi magkakasundo ang tatlong ito. Kaya dahil sa sitwasyong ito, napakagulo ng nangyayari ngayon sa Israel. Isinisigaw ng mga relihista na ang kaguluhang nangyayari ngayon sa Israel ay hindi lamang sa gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas, kundi ayon sa mga relihista, ang kaguluhang nangyayari ngayon sa Israel ay gera ng mga Hudyo at ang pinag-aagawan ay posisyon o kapangyarihan. Dagdag pa ng mga relihista, sinisira daw ni Benjamin Netanyahu ang kanilang bansang demokratiko. Tinawag pa nga ng mga relihista na ang nangyayari ngayon sa Israel ay civil war. Maging ang presidente ng Israel na si Isaac Herzog ay nagsalita na rin tungkol sa desisyon ni Benjamin Netanyahu. At ayon sa kanya, ang desisyon ni Benjamin Netanyahu ay lubhang delikado. Nako mga kaibigan, matinding gulo ito sa loob mismo ng Israel. Sana nga ay magkaayos-ayos sila dahil sa ngayon ay marami pang kinakaharap na problema ang Israel sa laban nito sa mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran gaya ng Hamas at ng Houthis ng Yemen. At kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, nararapat ba na sibakin ni Benjamin Netanyahu ang head ng Shin Bet o hindi karapat-dapat? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At sa lahat ng ating mga kababayang Pilipinong OFW na nasa Israel, kumusta po kayo riyan? Mag-ingat po palagi at ganun din sa ating mga kababayan na narito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipagdasal din natin ang ating bansa. At sa lahat ng ating mga kababayan OFWs all around the world, mag-ingat po kayo. May God bless you. Sa ating mga subscribers, bashers, silent viewers at members, may God bless you. Thank you so much for watching. Goodbye.